Magandang araw mga kaibigan! Tunghayan po natin ang part 9 ng ating kwento na pinamagatang May Beloved Servant. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Inabutan sa Amy ni Philip ng beer in can. Hindi iyon tinanggap ng dalaga. "Huwag mong sabihin good girl ka. Hindi ako maniniwala," wika ni Philip. "Marunong din naman akong uminom. Pero ayoko ngayon. Uuwi pa ako sa amin. Baka mapansin ni Mama," saad ni Amy. Natuto siyang uminom noon dahil sa kanyang Tito Pete, ang ama ni Casey. Kapag may problema siya, o kaya ay si Casey, ay ito pa ang nagmumungkahi na uminom sila at nakikisali pa ito sa kanila. May pagkakonsentidor na ama ito, pero nakakatuwa rin dahil parang mga kabarkada ang mga anak nito. Para na rin isang anak ang turing nito sa kanya dahil mag-best friend sila ni Casey. "Bahala ka," nagkibit balikat na wika ni Philip. Dinala nila sa park ang pagkain binili nila sa Max Restaurant. Dapat ay sa naturang restaurant sila kakain. Pero nainis ito sa mga taong pinagtitinginan ito. Sumigaw pa nga ito na hindi ito lumpo at ipinakita sa mga tao ang sugat nito sa binti. Ipinabalot na lamang ni Amy sa waiter ang in-order nila at inilabas ito ng restaurant bago pa magwala ito. Mabilis itong mainis, lalo na kung inaakala nitong minamaliit o inaalipusta ito ng mga tao sa paligid nito. "Ang sarap, ang lambot," eksahiradang komento ni Amy sa kinakaing manok. "Ano ka ba? Kung magsalita ka, parang pinakamasarap na chicken na iyang natikman mo," wika ng binata. "Talaga, ito ang pinakamasarap na chicken na nakain ko at saka pinakamahal. Buti na lang, inilibre mo ako. Salamat ha," nakangiting wika ng dalaga. At dahil inilibre siya nito, naisip niya, hindi ito masamang tao. May ilang masamang ugali ito, pero mayroon ding ilang kabutihan. "Ang babaw mo," bulong na sabi ni Philip. Inubos nito ang isang hita ng manok bago uminom ng beer. Ipinabili nito iyon sa kanya kanina sa convenience store na nadaanan nila nang papunta sila sa park. "Bakit ka pikon?" tanong niya. "Ako? Pikon?" "Oo, napikon ka sa mga tao kanina sa restaurant, di ba?" "Hindi ko gusto ang mga tingin nila," wika ni Philip. "Paano kung wala namang ibig sabihin ang mga tingin nila? Baka curious lang sila. O kaya, anong malay mo? Baka nagwagwapuhan lang sila sa'yo," saad naman ni Amy. "Tumigil ka nga," wika nito. "Bakit ka nga pikon?" "Hindi sabi ako pikon." Itinuro ni Amy ang mukha nito. "Ayan, napikon ka na naman." Tumawa siya nang pinaningkitan siya nito ng mga mata. Nakakapanibago dahil anumang gawin nito ay hindi na siya nakakaramdam ng takot dito. Ipinagtanggol kasi siya nito kay Michael. Kasangga na niya ito kahit pa hindi nito aminin. "Ikaw, bakit? Malas ang bansag sa'yo ng lalaking tsismoso doon sa hotel?" tanong naman ni Philip. "Narinig mo naman ang mga sinabi niya. Totoo lahat ang mga iyon," wika ni Amy. "Nag-suicide ang ama mo dahil sa pagkakautang?"
Tanong ni Philip. Tumango ang dalaga. Maraming iniwang utang ang papa ko. Reyna ng sideline ang mama ko. At drop out sa school ang kapatid ko. Walang bumadang simpatya sa mukha nito sa mga sinabi niya. Mas nagustuhan niya iyon kaysa sa reaksyon ni Reynan. Ayaw kasi niya na kinakaawaan siya o sila ng pamilya niya ng mga tao. Natutuhan niya na walang naitutulong sa kanila ang awa. Pinapababa lamang niyon ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Ano naman ang masama sa pagiging dropout? Tanong ni Philip. Dropout ka rin ba tulad ng kapatid ko? Oo. Nakakatamad kasing makinig sa mga boring professors na walang ibang ginawa kundi ang magkwento tungkol sa mga sarili nila. Ano ba ang kinalaman ng buhay nila sa business administration? Sabi ni Philip. Kailangan mo lang pagtiisan mga professors mo. Kapag nakatapos ka naman, ay mas magiging makabuluhan ang buhay mo. Naniniwala kang walang saysay ang buhay mo? Unless magtapos ka? Nakakatawa ka naman. Umiling-iling ito. There's more to life than a college education. Alam mo ba kung ano ang pinapalampas mo habang nakikinig ka sa mga professors mo? Life. Nangyayari iyon dito. Itinuro nito ang kinaroroonan nila. Sa labas at hindi sa loob ng classroom. Pumikit-pikit si Amy. Sinasabi nitong sinasayang niya ang kasalukuyan dahil nakatutok siya sa hinaharap. It actually made sense and she couldn't believe it. Mayaman ito, ngunit mababa ang tingin niya rito. Sa katunayan, ay tinatawag niya itong bastos, palaka at kulugo. Ganoon kawalang kwenta ito para sa kanya. Pero sa sinabi nito, ay parang nag-iba ang tingin niya rito. May inilamang din pala ito sa kanya, maliban sa mayaman ang pamilya nito. He had a life, while she had none. Mula kasi nang mawala ang kanyang ama, ay wala na siyang ibang iniisip, kundi ang pamilya niya. Kung paano matatapos ang mga problema nila, at kung paano siya magkakaroon ng maraming pera. Kahit sino, ay maaaring sabihing napakababaw na gawing sentro ng buhay ng isang tao ang pera. Hindi dapat pinoproblema iyon. Hindi dapat hinahayaan iyon na patakbuhin ang buhay ng tao. Mayaman ka kasi, kaya pwedeng hindi ka mag-aral. Hindi mo na poproblemahin ang pera kahit kailan. Kung hindi lamang nabuon sa utang ang papa niya at hindi ito nagpakamatay, ay hindi siya magkakaganoon. Hindi masasayang ang 2 taon. She could have spent those years in more meaningful pursuits. Ganyan naman palagi ang sinasabi nyo na kami lang ang maswerte dahil nasa amin na ang lahat. Kung totoong nakakapagpasaya ng tao ang pera, bakit hindi pa rin masaya ang papa ko? Wika ni Philip. Baka dahil pinasasakit mo ang ulo niya. Sagot naman dito ni Amy. Ngumisi ito. Tama ako? Akalain mo yun? Buminggo pa ako? Gusto kasi niyang maging katulad niya ako na henyo. Doon siya magiging masaya. But at the expense of what? My life and my own happiness. Huwag na lang. I don't like to be like Reynan. He's always more than willing to please Papa. Hindi niya alam na hindi na niya nagagawa ang gusto niya. Saad pa ni Philip. Sinisiraan mo lang yata si Reynan sa akin. Wika ng dalaga. Naningkit na naman ang mga mata nito. Kung ayaw mong maniwala sa akin, hindi kita pinipilit. Oo na, sabi mo eh. Ganoon nga kaya si Reynan? People pleaser? Wala namang masama roon, naisip na Amy. Kaya lang, tiningnan niya si Philip. Ibang-iba
ang personalidad nito sa kapatid nito. Hindi ito maginoo, pero mas buhay ito. Mas may kislap ang mga mata nito. He seemed more real and more human compared to Reynan. Isang Prince Charming ang tingin niya kay Reynan. Dahil sa mga fairy tales o libro lamang niya nababasa ang mga gaya nito. Almost perfect ito at maaaring isa lamang ang kapintasan. Ang sobrang kabaitan nito. Noon din lang niya napagtanto na ang babaeng nababagay rito ay katulad ng mga prinsesa na nababasa rin niya sa libro. Kaya imposibleng siya iyon. Nagtaka si Philip nang kumuha si Amy ng beer sa plastic. Akala ko ba hindi ka iinom? Wika nito. Nauuhaw ako eh. Sagot naman ng dalaga. Hinuga ni Philip si Amy sa balikat. Nakasandal ito sa puno, nakapikit, at mukhang nakatulog na sa kalasingan. Anak ka ng teteng Amy. Ang akala niya ay kayang-kaya nitong uminom, kaya hindi niya ito pinigilan. Nagtaka siya nang tumahimik ito. At nang tingnan niya ito, ay tulog na ito. Ano ang gagawin niya? Alangan namang hintayin pa niyang magising ito. Boy! Tawag ni Philip sa isang batang lansangan. Kumuha siya ng 200 sa wallet niya nang lumapit ito sa kanya. Oh, para sa'yo. Pakilinisan ang mga kalat dito. Opo! Nakangiting naglinis ito. Inalog ulit niya si Amy. Amy, gising! Napailing siya nang hindi man lang ito gumalaw. Ang tindi! Nakatulog ito nang nakaupo. Hinila niya ito sa braso. Sumubsob ito sa balikat niya. Hinila ulit niya ito at kinandong. Ina-adjust niya ang injured na binti niya upang hindi siya masaktan. Napansin agad niya na magaan ito. Dapat ay kumain ito ng marami para tumaba. Amy, saan ka ba nakatira? He rolled his eyes. Nagtanong pa siya. Alam naman niya na hindi ito sasagot. Minaniobra niya ang wheelchair. Tulungan ko na kayo, sir. Saan kayo magpapahatid? Presinta ng batang lansangan. Hindi na. Ibili mo sila ng pagkain. Inginuso niya ang dalawang batang babae na naglalaro sa park. Tumawid siya sa intersection habang wala pang dumaraang sasakyan. Disabled friendly ang mga lansangan sa syudad na iyon. May nakalaang lane para sa mga naka-wheelchair, kaya hindi siya masyadong nahirapan. Mas nahihirapan pa siya kay Amy. Baka kasi biglang mahulog ito. Sinulya pa niya ito. Tulog na tulog pa rin. Pinag-aralan niya ang mukha nito at nasabi niya noon na mukhang ragdoll ito. Hindi pa rin niya binabago ang opinyon niya ngayon. Mukha talaga itong manika na nakasuot ng basahan. It occurred to him that she just needed some polishing to pass as a beautiful lady. Nakarating sila sa village. Pagkatapos ay sa bahay niya. Tinampal niya ng mahina ang mga pisngi nito. Sumiksik lang ito sa kanya sa halip na magising. Napailing si Philip. Tulog mantika. Kilala ko ang kwartong ito ah. Naisip na Amy nang magmulat siya ng mga mata. Tumili siya ng pagkalakas-lakas nang maalaala niya kung kaninong silid siya natulog. Ano ba? Sita sa kanya ni Philip nang pumasok ito sa pinto. Bakit ang ingay mo? Tanong ng binata. Alam mo kung bakit? Bakit mo ako dinala rito? Sigaw ni Amy. Ano ang ginawa mo sa akin? Pinag-cross niya ang mga braso niya sa tapat ng kanyang dibdib. Pinaikot nito ang mga mata. Nangarap ka na naman, saad ni Philip. Na-realize na Amy na hindi siya nito magagalaw dahil sa injury nito. Gayunpaman, hindi siya makampante. Pero
Pero hindi pa rin ako makakasiguro na hindi mo ako hinipuan. Wika ng dalaga. Mas gugustuhin ko pang hipuan ang leon. Oy, ang sabi nito, ilusyonada ka. Tinignan ito ng masama ni Amy. Sabay silang napalingon sa likuran nang may kumalampag sa front door. Amy! Nanlaki ang mga mata ni Amy nang makita niya ang kanyang ina. Ano ang ginagawa nito roon? Anong oras na ba? 11. Tugon ni Philip. Patay. Kaya naman pala. Kanina pa dapat siya umuwi sa kanila. Bumaba siya ng kama nito. Ano ang gagawin niya? Amy, alam kong nasa loob ka. Lumabas ka. Oo nga, Amy. Nandito na kami ng mama mo. Huwag ka nang matakot. Hoy, bastos, ilabas mo ang best friend ko. Sino naman yon? Tanong ni Philip. Si Casey. Nasisiguro ni Amy, ito ang pinagtanungan ng kanyang ina kung saan siya maaaring matagpuan nang hindi pa siya umuwi sa bahay nila. Ano ang gagawin ko? Natatarantang tanong niya. Eh di lumabas ka? Bakit ba takot na takot ka? Tanong ni Philip. Baka kasi kung ano ang isipin ni Mama. Hindi niya dapat malamang nandito pa rin ako ng ganitong oras. Naghanap siya ng mapagtataguan. Ikaw ang pumausap sa kanila. Sabihin mo, wala ako rito. Pumasok si Amy sa built-in closet. Kinakabahan siya habang nakikiramdam sa nangyayari sa labas. Narinig niyang kausap na ni Philip ang kanyang ina. Hindi ako naniniwalang wala rito ang anak ko. Ang sabi sa akin ni Casey, ay nagtatrabaho siya rito. Wala na siyang maaaring puntahang iba. Wika ng ina ni Amy. Nagtatrabaho nga siya rito, pero kanina pa siya umalis. Sagot naman ni Philip. Sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo? Alam kong nandito lang siya. Oo nga. Segunda ni Casey dito. Umalis na kayo. Wala rito si Amy. Nakagat ni Amy ang kanyang daliri nang makarinig siya ng mga yabag. Papunta iyon sa silid ni Philip. Pumikit siya at nagdasal. Dumilat siya nang bumukas ang pinto ng closet. Bumuglaw sa kanya ang galit na mukha ng kanyang ina. Mama! Magpapaliwanag sana siya, pero hindi siya sigurado kung mayroon siyang maaaring sabihin na makapagpapaalis sa galit nito. Ano ang ginagawa mo riyan? Lumabas ka riyan. Sinulyapan niya si Casey. Kagat-kagat din nito ang ibabang labi. Nakayuko naman si Philip na para bang hindi kayang tingnan ang pagkakahuli sa kanya ng mama niya. Tita, hayaan muna po natin si Amy na magpaliwanag. Nasisiguro kung may dahilan kung bakit siya nagtatago sa closet. Pinilit ka ba ng lalaking ito, Amy? Itinuro nito si Philip. Sige, sabihin mo kay tita. Huwag kang matakot sa lalaking ito. Ako ang bahala sa'yo. Wika naman ni Casey. Hindi na. Sa bahay na tayo mag-usap. Wika ng kanyang ina. Pagkasabi niyon, ay lumabas na ito ng silid. Kasalanan mo ito. Kung hindi mo pinilit si Amy na pagsilbihan ka, hindi mangyayari ito. Paninisi ni Casey kay Philip. Sino kaya ang nagsabi sa mama ni Amy na nandito siya? Wika ni Philip. Ako pa ang sisisihin mo? Inawat ni Amy si Casey. Nang akmang susugurin nito si Philip. Casey, wag na. Umalis na tayo rito. Naghihintay si mama sa labas. Wika ni Amy. Inambaan pa ni Casey ng kamao nito si Philip bago ito nagpahila sa kanya palabas. Dito na po nagtatapos ang ikasiyam na bahagi ng ating kwento. Ano kaya ang ipapaliwanag ni Amy sa kanyang ina kung bakit siya nahuli nito sa bahay ni Philip? Yan po ang ating aabangan sa kasunod na kabanata ng ating kwento.
Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.